Tuluyan ang ipinasara ni Interior Secretary John Vic Remulla ang Island Cove na itinuturing na pinakamalaking pogo hub sa bansa. Ang pagpapasara sa Island Cove ay kanyang pangako nang siya'y umupo bilang bagong DILG Secretary. Well, as promised, sinabi namin na December, pupunta kami dito para pakita na sarado na lahat na susundin ng directives ng Presidente na sasara lahat ng pogo. Ang Island Cove na matatagpuan sa Kawit, Cavite ay dating pagmamay-ari ng pamilya ni Remulla bago na ibenta noong 2017 at ginawang Pogo Hub. Pero paglilinaw ni Remulla, wala na siyang koneksyon dito. Binenta namin to 2017, hindi na ako bumalik eh. So, ngayon lang ako makakapasok ulit. May nostalgia nga ako konti. Kasi yung property na to nasa family namin 1970, binenta namin 2017. So since 2017, that's 7 years, hindi pa ako nakakabalik dito. Kumpleto sa establishmento ang Pogo Hub na mayroong 57 gusali. Ngayong araw, kasamang PNP at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno, personal na ininspeksyon ni Remulla ang Island Cove. Ito'y para ipakita na hindi na talaga nag-ooperate ang pinakamalaking Pogo Hub sa bansa alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Inikot nila ang mga dormitoryo at pinasok rin ng gaming area at pagkatapos ay kinandado na ito. 15,000 empleyado ang nawala ng hanap buhay dahil sa pagsasara ng Pogo Hub sa Island Cove. Sa kabuuan, 40,000 ang displaced workers sa buong bansa dahil sa pagban ng Pangulo sa lahat ng Pogo. Sa kalahatan po, halos meron pong 40,000. Pero ang magandang balita naman, at ito'y inuulit naman ni Secretary Benny Leguesma, ay doon sa kanilang mga job caravan, meron ding ilan sa ating mga kababayan who were displaced by this EO74 na makakuha rin ng trabaho. Tapos ang DTI, napakaganda din ng programang minumungkahin ni Secretary Roque at yun naman magbibigay ng pagkakataon sa ating mga displaced workers na makapaghanap buhay. Hindi pa naman alam ng may-ari ng Pogo Hub kung ano ang gagawin sa 30 ektaryang ari-arian. For now, no plans. Pagkatapos ng December 31, sunod naman tututukan ng gobyerno ang mga patagong operasyon ng Pogo. Pagpasok po ng first week, magsisimula na po tayo ng enforcement. Yung po yung mga small-scale POGO operations na magtatago po doon sa mga hotels, sa mga resorts, at sa mga bahay-bahay, yung mga subdivisions. Yun po yung pagtutulungan namin ng Philippine National Police and other law enforcement agencies. Aarestuhin din pagsapit ng 2025 ang mga dayuhang Pogo workers na hindi susunod sa utos ng Bureau of Immigration. After December 31, we will definitely implement enforcement operations against those not compliant. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority.